Ito na siguro ang magiging pinakamalungkot na Pasko ng isang ginang sa Negros Oriental. Ang dalawang anak niya kasi patay sa pamamaril. Ang sospek, sarili nilang ama. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Nagulantang ang mga residente ng Purok San Isidro, Barangay Buntis sa Baco pasado alas 8 ng umaga noong December 5, 2024. Isang insidente kasi ng pamamaril ang nangyari kung saan dalawang batang babae edad 3 at 5 ang napuruhan. Ang responsable sa krimen, ang ama mismo ng mga bata na si alias Ricky. Yung 3 years old, siya yung pinakalas na pinapaputukan po ng ama. Dinala namin yung dalawang bata sa hospital. Unfortunately, ma'am, yung 5 years old was declared an arrival. And then yung isa, at around 10:45 in the morning of the same day, nabawian na po siya ng buhay, ma'am. Sa investigasyon ng Bacong Municipal Police, dati nang kumuha ng Barangay Protection Order ang ina na si alias Pia laban sa asawa. Nang lumipat sila ng tirahan, inilakad naman ng asawang security guard sa DSWD na makuha ang kustodiya ng mga bata. Napag-alaman po natin, ma'am, noon na meron na pala silang marital issues itong mag-asawa. 2 weeks pa lang sila officially talaga na nag-separate. Yung assessment ka namin, based on the information from the barangay, parang parted wives pa. Wala naman daw problema kay Pia ang pagdalaw sa kanila ng ama ng mga bata. Pero sa araw ng krimen, nagkainitan ng dalawa matapos ipilit ng suspect na ipasya ng mga bata hanggang sa bumunot na ng baril si Ricky. Nakatakbo naman si Pia nang magpaputok ang suspect, pero ang hindi alam ng ina, ang mga anak nila ang sunod na patatamaan ni Ricky. Nasawi rin ang suspect matapos gawin ang krimen. Makikita mo sa Facebook account niya. Ang sabi niya doon, bye-bye world. So parang bang nagpapahiwatig naman. May pangalawa pa sa, meron siyang sabi doon na parang hindi na daw siya maabutan ng 2025 pa. Pinaglalamayan na ng naulilang ina ang kanyang mga musmus na anak sa kanilang bahay sa lugar din ng insidente. Sa gitna ng ilang insidente ng pagtatalo ng mga mag-asawa, hindi maiiwasang maipit ang kanilang mga anak. Pero wag sanang mauwi pa ito sa karahasan at pagkasawi ng mga inosente. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Alamin natin ang iba pang mga detalye ng storyang ito mula kay Mobile Journal Kayla Makantan. O Kayla, nakakalungkot, sarili pang ama. Sabi mo sa iyong istorya, humingi noon ng protection order yung misis, yung ginang laban sa tatay ng kanyang mga anak. So ibig sabihin, matagal na ba silang hiwalay? Ano kaya ang naging dahilan ng hiwalayan nila? Actually, Pops J, yung residence kasi talaga nila ay sa Dumaguete City. So, nandoon pa sila, magkasama pa sila, ayon sa ina nitong mga biktima, sinasaktan siya nitong suspect ko, binubugbog niya itong ina. Kaya siya lumapit sa barangay at yung barangay mismo yung nag-advise na kumuha nga siya ng yung protection order. So, ngayon, decided na siya na talagang ayaw niya nang ituloy pa yung relasyon dito sa kanyang asawa. Naisipan niyang lumipat naman sila kasama ng mga anak dito nga sa Bacong. Medyo malapit lang ito, Pops J, siguro nasa mga 25 to 30 minute drive lang siya. So, eto namang ating suspect, parang tinatanggap na rin niya na hindi na nag-work out yung kanilang relasyon. Kaya yung nasabi nung police, nasa 2 weeks pa lang yung official na talagang di na sila nagsasama. So, itong ating suspect, inilalakad naman niya sa DSWD na makuha yung custody. Sabi naman ng ina, walang problema, okay lang, dahil karapatan naman niya yun bilang ama. Pero, dumaan lang sa proseso. Basta yung legal lang na proseso. Kaya hindi niya inisip, Pops J, na mauwi sa ganitong krimen dahil nga dumadalaw naman talaga yung suspect doon sa mga bata until mangyari itong krimen. Ang pananakit ba nung ama dahil nakakainom lang ito o talagang normal na sa kanya yung manakit? Nako, Pops J, yun ang mas nakakalungkot na walang halong alak o kung anumang illegal sa kanyang katawan. Talagang madami daw silang nagiging problema. Una, yung pagdududa daw nitong lalaki at yung idagdag na din daw yung pinansyal, nagiging problema din nilang mag-asawa yun. Kaya parang
problema, talagang nagpapatong-patong na at hindi na naaayos yung kanilang relasyon. Kayla, tapos ang trabaho pa nitong ama ay isang security guard, no? Kaya mahalaga yung psychological test para sa mga sikyo. Okay, hindi natin alam o hindi na natin masasagot kung ito ay dahil pumanaw na rin ang suspect, pero ano kaya ang dahilan kung bakit dinamay pa niya yung mga bata? Oo. Pops, yung pagpapaliwanag nung ating mga pulis, kasi nung nangyari daw yung incident, Pops, mabilis talaga eh. Oo, So oo. parang sila nung nanay yung nagsasagutan hanggang sa tumakbo siya. At hindi alam nung nanay sa pagtakbo niya, pinuntirya na yung Oo, isang anak. oo. Pero nung natamaan na yung isang anak, Pops J, naharangan pa nung ina yung isa pang bata. Inawat pa. Naawat pa niya Ina. yung pangalawa. Oo. Sinabi niya na wag mo sasaktan, ako na lang. Pero yung bata talaga yung... Tinuluyan pa rin. Oo, yung tinuluyan itong Naku, suspect. oo, Kaya oo. ang teorya ng mga pulis, maaring merong gustong palabasin yung suspect dahil parang gusto niyang patunayan na sa huli, siya yung may control dito sa mga bata. Parang ganun yung nakikitang theory ng mga pulis dahil nga yung kanyang mga Facebook page, Pops J, nagpaparamdam siya na parang kikitilin niya na rin yung kanyang sariling buhay at isasama pala niya yung kanyang mga anak. Parang yun yung gusto niyang palabasin. Kayla, yung baril na ginamit, yung service firearm ba ang ginamit nitong security o security guard? Noon pa man ba may napaulat ng tendencies itong si Mamang Sikyo na umiinit ang ulo at nagagamit sa mali ang kanyang baril? Oo. Pagdating naman, Pops J, doon sa trabaho, no, wala naman daw siyang anumang record na kung mainitin man yung kanyang ulo o napapaaway, wala naman daw. Pero na-verify nila na talagang doon sa security agency yung gamit na baril. At lumalabas kasi, Pops J, na noong palang pagkatapos ng kanyang duty, kasi dapat, Pops J, iiwan niya iiwan yung baril. Ang ginawa pala niya ay pinuslit niya. Iniwan lang niya yung ibang Usually, kagamitan niya. sinusurrender mo yan. May safe keeping yan eh, diba? Oo, ayun din. Pag-uwi ka na. Kaya yun din yung isa pang iniimbestigahan nila kung meron bang dapat managot Correct, pagdating oo. doon sa security agency dahil nga napuslit nitong ating suspect at nagamit pa sa krimen. Sa kasong ito na namatay na rin ang suspect, may mapapanagot pa ba sa nangyari? Kayla, yan ang tanong. Oo. Yun yung masaklap no, Pops J, kasi siya talaga dapat yung mananagot dahil yung buhay ng kawawang mga bata na nadamay. So ngayon, ang pilit na iniimbestigahan nila yung doon sa security agency at Kung may liability, gusto din yung daw kumpanya. nila malaman, Pops J, kung meron bang problemang mental itong ating suspect. At yun naman yung siniguro nila na tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-alam sa mga ganitong detalye kasi hindi din daw nila nakuha pa yung sa colleague sa trabaho kung may changes ba talaga sa ugali. Ang alam lang talaga ay yung doon sa side ng pamilya at nitong babae na talagang nananakit itong ating suspect. Tsaka kung sumailalim talaga sa psychological test, Yes. alam ko napakahigpit niya, ano? Maraming salamat, Kayla Makantan.